Purihin po ang Panginoon. So, nung tinawag ni Brother Jorin na makakaupo ng lahat, nakahinga ako ng maluwag. Okay po. So, joke lang po yan. So, magandang umaga po sa bawat isa. Kung mayroon po kayong mga dalang Biblia, actually po ang pag-aaralan natin ay buong chapter ng Nehemiah chapter 3. Kasi kung babasahin natin sa scripture reading yung buong chapter, alam ko hanggang 32 yung verse nito. Check ko po. Hanggang verse 32 yung buong chapter ng Nehemiah chapter 3. So sabi ko kung pababasa natin, mas maganda sana para konting oras na lang tapos na. continuation na lang agad. So para mas maintindihan natin yung ating pag-aaralan ngayong umaga, hayaan niyo po munang basahin ko yung kabuuan ng chapter para mas higit nating maintindihan yung ating tatalakayin. So alam niyo po, itong chapter 3 kasi, bibigyan ko muna kayo ng background. Ito yung kadalasan at kalimitang madalas nilalakawang bahagi ng chapter kasi ito yung talata na puno ng mga pangalang ang hirap bigkasin. Tapos, naglalaman ito ng mga impormasyon at saka mga detalyeng parang paulit-ulit. Pero, parang wala namang kahulugan kasi kumbaga ba, yung mga bawat talata nito parang inulit lang, na iba lang yung mga pangalan. Pero, kung ating pag-aaralan nitong chapter 3, nasa chapter 3 kasi yung resulta ng gabi-gabing maingat na pagpaplano ni Nehemiah at saka dito nagresulta yung katagumpayan ng kanilang ginagawa. So, babasahin ko muna itong buong chapter 3. Kung masusundan nyo dyan, mas maganda po para mas maintindihan natin. Babasahin ko po ito sa Mabuting Balita Biblia. So, sa chapter 3, ang title niya, mga parteng ipinapagawa. So ganito nila ginawa ang nasirang muog. Ang punong saserdoteng si Eliasib at ang mga kasamahan niyang mga saserdote ang gumawa ng pintuan ng mga tupa. Nilagyan nila ito ng pinto at itinalaga. Ipinagpatuloy nila ang pagsasaayos ng muog hanggang sa tore ng sandaan, tuloy sa tore ni Hananiel. Mula roon, ang mga Jericho naman ang nagayos ng muog hanggang sa kasunod na bahagi na ginagawa naman ni Sakur na anak ni Imri. Sa verse 3, ang gumawa ng pintuan ng isda ay ang angka ni Hasena. Nilagyan nila ito ng hamba, mga pinto at mga trangkang pangkandado. Verse 4, ang karugtong na bahagi ay ginawa naman ni Meremot na anak ni Urias at apo naman ni Hakos. Ang gumawa naman ng karugtong nito ay si Mesulam na anak ni Berekias at apo ni Mesasabel. Ang kasunod nito ay ginawa naman ni Sadok na anak ni Baana. Ang karugtong ng muog ay ginawa ng mga taga-Tekoa, ngunit ang mga pangunahing Israelita ay hindi sumunod sa mga namamahala ng pagawain. Verse 6, ang gumawa ng matandang pasukan ng tinatawag ding pintuan ng Hasena ay si Joyda na anak ni Paseya at ni Mesulam na anak ni Besodias. Sila rin ang naglagay ng hamba at ng pinto at ng mga trangkang pangkandado nito. Sa verse 7, mula roon, ang gumawa ay sina Milatchas na taga-Gabaon at Hadon na taga-Merenot. Ang karugtong nito ay ginawa naman ng taga-Gabaon at Mispa hanggang sa tirahan ng gobernador ng lalawigan sa ibayo ng ilog. At verse 8, ang kasunod namang bahagi ay ginawa ni Uziel na anak ni Harhaya, isang platero. Ang sumunod na bahagi ay ginawa ni Hananias at ng mga manggagawa ng pabango. Ang ginawa nila ay abot sa makapal na muog. Ang kasunod na bahagi ay ginawa naman ni Rapayas na anak ni Hur na puno ng kalahati ng Jerusalem. Si Jedaya na anak ni Harumap ang gumawa ng bahaging malapit sa tapat ng kanyang bahay. Ang karugtong nito ay ginawa ni Hatus na anak ni Hasabias. At verse 11, ang bahaging kasunod naman ng tore ng mga hurno ay ginawa ni Salum, anak ni Halohes na Harim at ni Hasub na anak naman ni Pahat Moab. Ang kasunod nito ay ginawa ni Salum na anak ni Halohes na puno ng kalahating bahagi ng Jerusalem. Siya'y tinulungan ng kanyang mga anak na babae at sa verse 13, ang pintuang papunta sa lambak hanggang sa pintuang labasan ng basura ay tinayo ni Hanun
ng mga taga Sanoa. Sila rin ang nag-ayos ng pinto ng mga kandado. May 1,500 talampakan ng haba ng muog na inayos nila. Sa verse 14, ang pintuang labasan ng basura ay inayos ni Malkias na anak ni Rekab, puno ng distrito ng Bet Hakirim. Siya rin ang nag-ayos at naglagay ng mga kandado ng mga pinto nito. Sa verse 15, ang nag-ayos ng pintuan ng bukal ay si Salum, anak ni Kolhasa, puno ng distrito ng Mispa. Ibinalik niya ang dating kaayusan nito. Nilagyan niya ito ng mga bubong at inayos ang pintuan at kandado. Inayos din niya ang pader ng tipunan ng tubig ng Siloy, patungo sa hangganan ng hari hanggang sa makababa sa hagdan mula sa lungsod ni David. Sa verse 16, mula naman doon hanggang sa tapat ng libingan ni David, ang ginawang tipunan ng tubig ng mga kwartel ng mga bantay. Ang nag-ayos ay si Nehemias na anak ni Asbuk, puno ng kalahati ng Bensur. Ito naman ang libitang tumulong. Si Rehum na anak ni Bani ang gumawa ng karugtong na bahagi. Ang sumunod na bahagi ay ginawa ni Hasabias, puno ng kalahati ng distrito ng Sila. Si Babay na anak ni Henadad at puno ng kalahati ng Sila, ang siya namang gumawa ng kasunod na bahagi. Sa verse 19, ang gumawa naman ng kasunod ay si Eser na anak ni Jeswa at puno ng Mispa. Siya ang gumawa ng bahaging paahon hanggang sa tapat ng taguan ng mga sandata. Si Baruk na anak ni Sakay ang gumawa ng kasunod na bahagi mula sa taguan ng sandata hanggang sa pintuan ng bahay ni Eliasib, ang punong saserdote. Ang kasunod na bahagi ay ginawa ni Meremot na anak ni Urias at apo ni Hakus. Ito'y umabot hanggang sa duluhan ng bahay ni Eliasib. Ang mga saserdote ay tumulong din sa paggawa ng muog. Ang gumawa ng mga kasunod na bahagi ng muog ay ang mga saserdote sa paligid ng Jerusalem. Sa verse 23, sina Benjamin at saka si Hasub ang nagayos ng karugtong na bahagi na nasa tapat ng kanilang bahay. Ang karugtong nito, nakatapat naman ng bahay ni Asarias na anak ni Measias ay ginawa niya. So mula dito hanggang sa sulok ng muog, ang nagayos naman ay si Binoy na anak ni Henadad. Ang kasunod na bahagi ng muog ay ginawa ni Palal na anak ni Usay. Ito'y mula sa sulok, katapat ng tore sa itaas ng palasyo sa kwartel. Ang kasunod na bahagi naman ay ginawa ni Pedaya na anak ni Paros. Ito'y pasilangan hanggang sa tabi ng pintuang tubig ng toring nagsasanggalang sa templo. Malapit ito sa templo. Ang mga taga-Tekoa naman ay nag-ayos ng bahagi mula roon hanggang sa muog ng Opel. Isang pangkat ng mga saserdote ang nag-ayos ng muog sa itaas sa pintuan ng kabayo. Ginawa ng bawat isa ang bahaging nasa tapat ng kanyang bahay. Si Sadok na anak naman ni Immer ang gumawa ng bahaging nasa tapat ng kanyang tahanan. Ang karugtong nito ay ginawa ni Semaya, anak ni Sekanyas, na nangangalaga sa pintuan ng silangan. Si Hananias na anak ni Selemias at si Hanun, pang-anim na anak ni Salap, ang gumawa naman ng karugtong na bahagi. Ito yung pangalawang bahagi ng kanilang ginawa. Si Meselum na anak ni Berekias naman ang nagayos ng muog sa tapat ng kanyang tahanan. At sa verse 31, last two verse, ang karugtong naman nito ay ginawa ni Malkias na isang platero. Ginawa niya ay umabot sa tahanan ng mga katulong ng templo at ang mga ngalakal. Ang bahaging ito ay nasa tapat ng pintuan ng templo, malapit sa silid na nasa itaas ng muog. At sa verse 32, mula naman dito hanggang sa pintuan ng mga tupa, ang mga platero at ang mga ngalakal ay nag-ayos ng muog. So gaya nga ng nabanggit ko sa inyo kanina, hindi natin ito tatalakayin verse by verse kasi nga parang yung mga binasa natin, parang naglalaman lang naman ng mga impormasyon at saka mga detalyeng paulit-ulit lang kasi ang pinaka dito sa ating pag-aralan, sisikapin nating sa biyaya ng Panginoon na ano ba yung gustong ituro sa atin ng Panginoon dito. So dito sa aking binasa, makikita natin dito yung prinsipyo ng koordinasyon at saka pagbabahagi ng mga gawain. So kung mapapansin ninyo, ang mga salitang paulit-ulit na binabanggit ng paulit-ulit o mga pariralang ginagamit dito sa buong kapitulong ito ay 'di ba? Yung kasunod nila at kasunod niya pagkatapos nila tapos ginawa nito tapos ginawa naman nung kabila. So nasusundan po ba? So
So ito yung mga parang yung ganitong pangalan, tapos yung sumunod naman nito ay ginawa naman ito. So yun yung lang gusto kong ano rito sa inyo. So sa King James kasi, yung pagkatapos next unto him, tapos next unto them. Yun yung madalas na paulit-ulit na sinasabi rito. So anong matututunan natin dito sa ating mga binabasa? Alam niyo po, bawat bahagi kasi ng Jerusalem ay itinatayong muli. At tatandaan natin, hindi biro yung trabahong kanilang gagawin. So napakahalaga na sa paggawa nila, maayos yung koordinasyon at saka maayos yung kanilang pagbabahagi ng gagawin. Kasi kung hindi magiging maayos yung koordinasyon ng kanilang paggawa, mas mahihirapan silang maituloy-tuloy yung kanilang gagawing trabaho. So hindi kasi, kung imagine nyo kasi, hindi lang naman kasi ito isang bahay lang na madali lang na gawin. Kasi kung imagine niyo yung buong Jerusalem, napakalawak ng kanilang gagawing trabaho na kinakailangan maayos yung pagkaka-divide ng trabahong ibibigay doon sa mga tao. Siguro kung kayo ay, siguro, foreman dito, o kaya kayo ay nangangasiwa, siguro si Kuya rin makaka-relate dito. Kung ikaw ay namamala sa isang paggawaan, dapat yung lahat ng gagawin, ma-distribute mo doon sa lahat ng manggagawa. Kasi kung halimbawa, kung hindi mo ma-distribute, kanya-kanya lang sila, maaring mapapabayaan yung ilang bahagi, tapos yung ibang bahagi naman ay ma-over sa gawa, nasusundan. So kailangan yung gagawin mo, maayos yung pagkaka-divide mo ng mga gagawin. So sana masusundan nyo. So sa inyong palagay, bakit mahalaga sa isang leader ang koordinasyon at pamamahagi ng gawain upang maging matagumpay yung proyektong kanilang gagawin? Ano ba yung koordinasyon? So, ano ba yung kahalagahan nito sa isang namumuno? So, tiningnan ko sa Webster, mababasa nyo dyan mamaya. Sabi ng Webster Dictionary, yung koordinasyon, ito yung proseso ng pag-oorganisa sa isang tao o grupo ng mga tao upang sila ay kumilos o gumawa ng sama-sama na epektibo yung kanilang ginagawa, maayos at sa mahusay na pamamaraan. Ito yung koordinasyon. Kinakailangang yung mga hinahawakan mong tao, mahusay mo silang mapapamahalaan upang mas maging epektibo sila at mahusay sila doon sa kanilang ginagawa. Kaya nga napakaganda yung synonyms ng coordination. Ang isa sa mga synonyms niyan ng coordination, yung collaboration. Ano ba yung collaboration? To work jointly with others or work together, especially in an intellectual endeavor. So, kung mapapansin ito, madalas sa mga yung nakikipag-collab yung mga artist, di ba? Kapag nakikipag-collab ka, natututo kang nakikipagtulungan ka sa iyong kapwa. Kumbaga ba, we work as one, especially sa isang proyekto o isang gawain. So, kapag nakikipag-collab ka doon sa isang tao, mas napapagbuti mo yung iyong ginagawa. Nasusundan. Ito, uso sa mga TikTok, di ba yung mga artist, nakikipag-collab doon sa ibang mga artist din. So, mas nagiging maganda yung kinalalabasan na kanilang ginagawa. Ang isa pang synonyms ng coordination, yung cooperation. Ano ba yung cooperation? The action of someone who is being helpful by doing what is wanted or asked. So, kapag ikaw ay may cooperation, mas napapaganda nito yung mas nagkakatulungan kayo para mas mapaganda yung ginagawa nyo. So, isa pang synonyms ng coordination, yung teamwork. Yung teamwork, ito yung sama-samang effort ng bawat isa na nakikibahagi ang bawat membro o bawat isa na maging parte ka na makakapag-contribute ka doon sa pag-aambag na mapaganda yung isang ginagawa nyo o isang proyekto na inyong ginagawa nga. So, ibig sabihin, dahil meron kang collaboration sa iyong kapwa, meron kang cooperation, meron kang teamwork, doon yun ang nagiging daan para mas maging matagumpay ang inyong ginagawa. Nasusundan. So tatanungin ko kayo na ang magsabi, mahalaga ba ang koordinasyon? Mahalaga ba yung collaboration? Mahalaga ba yung cooperation? Mahalaga ba yung teamwork para magtagumpay ka sa iyong ginagawa? Alam niyo po, itong buong chapter 3 ng Nehemiah chapter 3, ito yung sabi ko sa inyo kanina, ito yung dahilan, resulta ng gabi-gabing pagsisiyasat ni Nehemiah. Kasi dahil dito,
natuto siyang makipag-coordinate doon sa mga taong kinakailangan niyang pangunahan para maitayo nila yung kanilang proyekto. Alam niyo po, maging sa physical nating katawan, di po ba, napakahalaga ng koordinasyon. Sabi ko nga sa inyo kanina, ito yung lalo sa sports o palakasan. Nabanggit ni Pastor ito yung nakaraang linggo, yung sa boxing, napakahalaga yung coordination kasi hindi mo ang koordinasyon kasi sa physical na kakayahan ng isang tao, ito yung kakayahan ng isang tao na paggalawin mo yung dalawang bahagi o higit pang bahagi na yung katawan na may control ka, tapos maayos mo siyang maayos at mabisang pamamaraan na napagsasabihin mo silang paggalawin. Halimbawa, yung kamay mo at saka yung footworks mo sa boksingero. Ganon din sa mga gymnastic, hindi kasi po pwedeng walang koordinasyon yung buong katawan mo. Tapos yung mag-gymnast ka, hindi kasi magkakasabayan, nasusundan. So napakahalaga ang koordinasyon kasi nga bagamat ito ay napaka-komplikadong kasanayan na dapat taglayin ng bawat atleta, maliban kasi sa balanse, nangangailangan din ito ng lakas at saka liksi. So kung hindi magkakasabay-sabay yung isip mo, yung galaw ng katawan mo, hindi ka magiging epektibong manlalaro o atleta. So maging sa physical nating katawan, napakahalaga yung koordinasyon. At maging sa gawain din, napakahalaga ng koordinasyon upang tayo ay magtagumpay. So ano ang kahalagahan ng koordinasyon, especially sa namamahala at saka namumuno? So, alam nyo po, napakahalaga ng koordinasyon, lalo na sa proseso ng pagsasama-sama at pagbuo at pagtatag ng samahan. Alam nyo po, isa sa napakahirap na pamahalaan, yung ikaw ay mag-manage ng tao. Kasi iba-iba ang ugali, iba-iba ang ano yan. Kasi iba-iba ang ano yan eh. Yung isa nga lang, sabi nga ni Kuya Angel, ang hirap mo ng pakibagayan. How much more, hindi ang tao lang ang pinag-uusapan dito, buong bayan ang iyong pamamahalaan para mapasunod mo sa iisang proyekto. At kung gagawa na yun, siyempre may kanya-kanyang may kanya-kanyang agenda, may kanya-kanyang ugali na dapat mong pakibagayan, pakitunguhan. So, napakahalaga ng koordinasyon para yung proseso ng pagsasama-sama nila mabuo, maitatag mo yung samahan, tapos yung sama-sama niyong pagsisikap na makamit yung layunin niyo ay magkaroon ng achievement, makamit nyo yung goal. Kasi hindi, sa isang samahan, napakahirap ma-achieve mo yung goal nyo kung iba-iba kayo ng purpose, iba-iba kayo ng iniisip na gagawin. Kung wala kayong iisang goal sa iyong grupo. So, naintindihan po ba? Kung papaanong ang koordinasyon ay sinasabing diwa ng kakanyahan ng mga namumulo o namamahala, kumbaga ba, parehas kasi yung koordinasyon ay mahalaga para magkaroon ng katagumpayan ng isang samahan. Kasi kung walang koordinasyon ng isang samahan, hindi kayo magkakaroon ng katagumpayan. At ito yung naging susi ni Nehemiah para magkaroon siya ng mabuo nila yung Jerusalem. Bawat isa sa kanila ay mayroong koordinasyon sa bawat isa. So nasusundan. So kung walang koordinasyon, walang cooperation, walang teamwork, sa palagay niyo po ba ma-achieve nila yung kanilang goal? So hindi. Kasi nga, magkakanya-kanya sila sa kanilang gagawin. So hindi nila matatapos yung kanilang proyekto. So anong kahalagahan ng koordinasyon sa pamamahala o pamumuno? So dahil sa coordination, sabi diyan sa natin ngayon nagkakaroon ng unity in action. So hindi pa natin inano ko lang po ito. Alam niyo po, makikita nating mas magiging maliwanag at mas magiging malinaw sa atin na makikita natin yung kakayahan lang ni Nehemiah, bagamat hindi natin minamalit yung magagawa niya, kung sa sarili niya lang gagawin yung proyekto ng paggawa ng Jerusalem, meron naman siya magagawa. Pero, sabi ko nga rito, yung effort niya, hindi ganun ka-epektibo ng sama-sama nilang effort sa paggawa ng Jerusalem. Siguro, yung hiningi niyang bakasyon, di ba, naghimingi si Nehemiah ng pahintulot sa hari na bigyan niyo po ako ng ganitong panahon para magawa ko yung pagtatayo ng ganitong bayan ng request niya sa hari. Kung si Nehemiah lang, siguro ang nagawa niya doon sa buong bakasyon na hiningi niya sa hari, baka yung bahay niya lang.
Pero pansinin ninyo, mas malaki yung epekto kung lahat sila ay sama-samang gumawa kasi natapos nila yung buong Jerusalem. Alam niyo po, napakahalaga ng coordination kasi dahil sa coordination, nagkaroon sila ng unity in action. Dahil sa pagkakaisa nila, sama-sama nilang pagkilos, natapos nila ang Jerusalem. So, yun yung unang kahalagahan ng koordinasyon. Kasi kung hindi sila nag-coordinate sa bawat isa, maaring nagkanya-kanya sila. Nasusundan. So, sabi ko nga sa inyo kanina, alam niyo po, malaki ang nagagawa ng tulong ng koordinasyon sa isang grupo, isang samahan, kasi nagsisilbi itong isang mahusay na kagamitan na pinagsama-sama niya ang bawat isa. Kumbaga ba, siya yung naging guide nila patungo doon sa isang common direction. Alam niyo po kasi pag, halimbawa, kung meron tayong gagawing proyekto, tapos wala tayong common direction, magkakanya-kanya tayo eh. Yung halimbawa, ang gusto mong gawin, dito ka papunta, tapos iba naman, kanya-kanya sila ng pupuntahan. Hindi nila matatapos yung isang goal nila kasi nga, nagkakanya-kanya. Kaya itong coordination na binabanggit ko sa inyo kanina, siya yung nag-guide sa kanila patungo doon sa common direction para hindi sila magkawatak-watak. Nasusundan. So, hindi sila nagkahiwa-hiwalay, hindi, kumbaga ba, sasabihin sila, naku, unahin muna natin itong banda sa amin kasi di ba, tayo yung mga, pag may papagawa tayo, ang lagi nating iniisip yung kung ano ang makakabuti sa akin. Siguro kung ganun yung mindset ng bawat isa, siguro, hindi naging maayos yung pagpapagawa ng Jerusalem. Kasi kung sila ang tatanungin at walang mag-guide sa kanila, hindi sila ginaid ni Nehemiah, yung wala silang coordination, baka nagkanya-kanya sila ng kuha ng gamit na yung iba sumobra, yung iba naman nagkulang. Nasusundan. Okay, so ani natin to ha. So nagkakaisa sila sa kanilang pagkilos at sa pag-aksyon. So sa kanilang pagsulong, sa kanilang pagkakaisa, pinataas ng koordinasyon yung probabilidad na ma-achieve nila yung kanilang goal, yung kanilang mission. So napakahalaga ng coordination sa kanila. So sa case ni Nehemiah, napakaraming involved kasi na tao. Imagine ninyo, hindi lamang napakarami kasing uri ng antas ng tao doon sa Jerusalem eh. May mayayaman, may mga karaniwang manggagawa, may mga saserdote, may mga priest. Nasusundan po ba? Hindi madaling pangasiwaan yung ganung karaming tao. Para mapasunod mo ang lahat na magtulong-tulong sa paggawa, kinakailangan mo ng maayos na koordinasyon para sila ay mapangasiwaan ng maayos. So itong chapter 3 na kadalasang nilalak kasi puro pangalan lang na mapakahirap magbigasin. So mayroong kahalagahan yan mamaya. Para ma-ensure at makasigurado ang bawat isa ay gumagawa at makipagtutulungan sa kanila, kay Nehemiah, magko-collaborate sila bawat isa. Kumbaga ba, ito yung ginawa ni Nehemiah, nakipag-ugnayan sila, nakipag-cooperate sila sa bawat isa. Imagine niyo, ano kaya ang mangyayari kung halimbawa, yung kalahati doon sa mga nakatira sa Jerusalem, o kaya 1/3, sinabi nila na, naku, hindi naman aghirap gawin yan. Kung puro kontra, salungat kagad doon sa pinaplano ni Nehemiah, kung panay pagtutol, ang ginawa nung, sabihin natin, 1/3 na lang. Sa palagay niyo po ba may mangyayari? So wala kasi magkakaroon sila ng ng pagtatalo-talo at saka hindi pagkakaintindihan. So marami ang mag-o-oppose, marami ang hindi sasang-ayon. Sa halip, baka nga kabaliktaran pa yung gagawin ng iba, baka kumontra pa. Kaya nga 'di ba kapag sa isang gawain kapag may iba ang espiritu, napakahirap mong ma-achieve yung goal kasi kanya-kanya, may ibang espiritu. Pero kung iisa lang ang espiritu, halimbawa, may isa tayong proyekto, halimbawa nung anniversary, ang goal naman natin ay lahat tayo ay makapag-serve sa Panginoon at makapakinig ng Word of God. So dahil meron tayong isang espiritu, meron tayong isang goal, lahat tayo ay nag-cooperate sa dapat gawin ng bawat isa, nasusundan. Pero kung may kontra sa isa o dalawa sa atin, sa palagay niyo po ba mas magiging maayos, mas magiging matiwas, magiging mas magiging
maayos yung kakalabasan, di ba? Hindi. Kasi mas magiging magulo. So napakahalaga ng coordination na. Kaya pansinin niyo ating gobyerno, di ba, sa ating pamahalaan sa ngayon, di ba? Bakit ang bagal-bagal ng mga proyekto? Kasi nga, yung may gagawing proyekto, itong namumuno ngayon, at dahil merong oposisyon, pinangatawan nila yung salitang oposisyon. Kahit na maganda yung proyekto, hindi nila susuportahan, bagkus, kukontrahin. Kasi nga, ang gusto nilang mangyari, sila yung makilala, sila yung matanyag. Di po ba? Kaya nga ang nangyayari, pag natapos na yung term ng namumuno, hindi na itutuloy ng susunod na namumuno. Kasi nga, hindi ko naman proyekto yan. Proyekto ni ganitong tao yan. So, walang maayos na koordinasyon. Kaya nga, ang Pilipinas nakakalungkot, napakaraming magagandang proyekto ng mga naunang namumuno. Pero hindi pinagpatuloy kasi hindi naman siya yung nagpanukala. Hindi siya yung gumawa ng batas. So, ito yung nakakalungkot sa atin. Dahil nga, ganun yung mentalidad ng mga taong namumuno sa ating bayan, hindi nagkakaroon ng maayos na serbisyo ang mamamayan. Pero ito kay Nehemiah, makikita natin dito, dahil sa kaniyang koordinasyon, mas naging maayos yung pamamahala niya sa pagpapagawa. So mapakahalaga ng koordinasyon. Pangalawa, ang nagagawa ng koordinasyon doon sa kanilang pagpapagawa, nagkaroon ng effective utilization ng resources. Alam niyo po, napakahalaga ng ma-utilize mo yung mga resources, especially doon time nila. Kasi hindi naman biro yung pagdadala ng materialis galing doon sa napakalayong bayan na pinanggalingan ni Nehemiah kung babalikan nyo. Para madala mo lahat ng materialis na kakailanganin mo sa Jerusalem, siguradong taon at siguradong daming tao ang ginugol doon para yun ay madala doon.